Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw! Nagbabalik ang paboritong segmento ng mga chismoso at chismosa, ang segmentong Balitang Artista. Narito muli ang inyong chika Dora Steph Vicente upang ihatid ang mga pinakamainit na showbiz balita para sa araw na ito. Hindi ko na patatagalin pa ang ating introduction at simulan na natin ang ratsyada ng mga chika! Etong unang chika natin talagang hindi nagpatulog sa ating mga kamosa dahil maghahating gabi na ng Martes ay talagang binulaga ba naman ang sambayan ng Pilipino. At yun nga, binasag na ng non-showbiz ex-girlfriend ni Anthony Jennings na si Jam Villanueva ang kanyang katahimikan hinggil sa tunay na rason ng kanilang paghihiwalay. At yun nga, tulad ng nabanggit natin kanina mga kamosa, nitong Martes ng gabi, Desyembre 3, ginulat nga ng dalaga ang madlang people matapos nitong ilabas sa kanyang Instagram story ang kanyang side of the story kalakip, ang mga screenshot. Ayan, iba po talaga ang kapangyarihan ng mga screenshot ng conversation ni na Anthony Jennings at Maris Racal. Panimula ni Jam, quote and unquote, "I've been trying to hold myself together through everything that's been happening. But after hearing all the things being said about me, about my character, my intentions, and even my family, I can't stay silent any longer. It's been deeply painful and I know it's no longer just about me, it's about protecting the people I love most and I can't allow them to be dragged into this." Sabi pa nga ni Jam, nais niyang ilabas ang katotohanan hindi dahil sa galit siya kundi dahil nais niyang palayain ang sarili sa sakit na nararamdaman niya at para linisin na rin ang pangalan niya laban sa mga fanay ni na Maris at Anthony na patuloy na bumabati ko sa kanya. Quote and unquote, "I'm sharing this because I need to set the record straight, not to create more drama, but because I deserve to be heard just like anyone else. This has been a journey of pain, growth, self-discovery, and healing." Sabi pa nga niya, quote and unquote, "No one truly knows what happens behind closed doors, but I learned the hard way that speaking up isn't weakness, it's strength. And I've learned that choosing peace sometimes means reclaiming your voice." Kasunod ito ang paglalabas niya ng mga maseselang screenshots ng pag-uusap nga nitong sina Maris at Anthony. Magsimula ito sa di umano'y nais lang ni Anthony na pakisamahan si Maris dahil may personal na problema itong pinagdaraanan at ayaw lang nitong makaapekto sa kanilang trabaho. Ito pinakamatindi dyan mga kamosa. Dahil ginamit ni Anthony, sabi nga ni Anthony, ginagamit lang daw nito ang method acting para sa mas ikagaganda ng kanilang mga eksena. Para sa mga hindi nakakaalam, yung method acting ay yung kumbaga ine-immerse nila yung kanilang mga sarili sa kanilang mga karakter. Ano bang classic immersion yan, mga kamosa? Meron ring parte ng screenshots kung saan nag-text si Maris na it was hot kay Anthony na tumutukoy sa umano'y pag-make out nila sa CR matapos ang isang party. May ilan pang mga masisela na palitan ng mensahe sa pagitan ng dalawa at may pa I love you pa nga. Noon pa raw ay may hinala na si Jam na may hindi magandang nangyayari sa dalawa, ngunit pinili niyang intindihin ang dalawa bilang pagpapakita ng suporta at pagrespeto sa industriyang kinabibilangan ng mga ito. Kwento pa ni Jam, quote and unquote, "When Maris came into the picture, I was genuinely happy for you both. I even chose to be supportive despite the red flags I couldn't ignore. I respected your craft. I believed in you both. But betrayal like this cuts deep. This is my truth and sharing it is my way of moving forward, not with anger but with strength.
hope and the belief that better days are ahead. Ang mas nagpadurog pa ng puso ni Jam ay pilit nilang inaayos ang relasyon nila at ang reassurance na binibigay ni Anthony sa kanya, ngunit patuloy pa rin pala ang ginagawa nila ni Maris kahit nangako na itong ititigil na kung ano ang meron sa kanila. Ibinahagi rin ito ang larawan na kuha habang nasa eroplanong dalawa pauwi ng Maynila galing Italy na tila naghahalikan. Ito mismo ang dumurog kay Jam dahil bago niya ito matuklasan ay sa kanya pa umuwi si Anthony at sinamahan pa siya sa ospital para magpa-MRI. Sabi pa nga niya, quote-unquote, "For nearly 7 years, I'm so grateful for you being my rock, my best friend, and most especially my partner. The memories we've shared over those years are the ones I will always treasure and remember. I know I've loved you enough to make you feel that way, and I could never think of anyone who would make me feel the way you do. You're my first in so many things, and I'm glad I got to experience them with you." Pagpapatuloy pa niya, quote-unquote, "I know we've had our ups and downs, but I also know how much you've taught me through it all. Thank you for being there for me through the hardest times in life. You've brought a life into mine that I never thought I could have, and for that, I'll always be grateful. Happiness was all I ever wanted for you in our years of living together. I never imagined I'd have to let you go, but I did, so you could grow and find happiness on your own." Nako! Wala pa namang comment si na Marisa at Anthony tungkol dito, pero sa ngayon, naka-off na po ang comment section ni Maris Racal sa kanyang IG. Talaga naman po, mga kamosa. Samantala, nalalapit naman ang pagtatapos ng pulang araw na pinagbibidahan ni na Alden Richards, Sanya Lopez, Barbie Forteza, David Licauco at Dennis Trillo. Masayang-masaya itong si Dennis aka Colonel Yuta Saito dahil naging bahagi siya ng naturang historical family drama series ng GMA Network. Sabi nga ni Dennis, quote-unquote, "Masaya yung pakiramdam dahil nakagawa kami ng isang proyekto na malalaman mo yung history ng pagkatao mo, ng pagiging Pilipino mo." Abala rin ang aktor ngayon para sa promo ng pelikulang Green Bones mula sa GMA Pictures. Isa ito sa mga pelikulang kalahok sa Metro Manila Film Festival 2024 ngayong Kapaskuhan. Sabi pa nga ni Dennis, quote-unquote, "Sa Christmas Day, mag-iikot-ikot talaga kami sa mga sinehan, bibisitahin yung mga sinehan, magbenta rin siguro ng tickets, abangan nyo kami sa ticket booths." Kabila-kabila naman o kabi-kabila man ang trabahong ginagawa ni na Dennis at Jeneline Mercado ay sinisikap umano ng mag-asawa na magkaroon pa rin ng oras para sa isa't isa. Matatandaang nakapagbakasyon sina Jeneline at Dennis na kasama ang mga anak sa Disneyland noong 1 buwan lamang. Bago magpasko ay muling lalabas ng bansa ang mag-asawa upang makapagbakasyon. Pagtatapos ng kapuso actor, quote-unquote, "Oo, mabilis lang. Quality time naman naming dalawa, mabilis lang, ilang araw lang yun." Ayan, naku, konti lang ang oras natin para sa ating segmentong Balitang Artista. Maraming salamat mga kachismis para sa inyong pakikinig sa ating segmento. Ako muli ang inyong Chikadora Steph Vicente para sa Radyo Pilipinas World Service! Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.